Si Jero ay isang middle-aged na assassin na expert sa paggamit ng lason, pero may isang malaking problema siya dahil ang lahat ng kaibigan niya ay may asawa na habang siya ay hindi man lang makakuha ng girlfriend, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan bago siya tuluyang tumanda ng mag-isa. Sa isa sa mga misyon ni Jero ay kailangan niyang patayin ang isang Yakuza president. Ang presidenteng iyon ay kasalukuyang nagdiriwang habang napapalibutan ng halos hubad na mga lalaki na parang ginawang upuan at tila normal lang iyon para sa kanila, ipinagdiriwang nila ang pinakahuling tagumpay ng kanilang grupo. Nagutos ang presidente ng alak para sa lahat pero bago iyon, pinatikim muna niya ito sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang poison taster para masigurong hindi ito makakalason. Uminom ang taster at matapos kumpirmahin na walang epekto ang alak ay saka palang uminom ang presidente. Ngunit ilang sandali lang ay bigla siyang naglabas ng dugo mula sa bibig dahil nakakalason pala ang alak, at ang may kagagawan nito ay si Jero at naglagay siya ng lason sa alak habang nagpapanggap bilang waiter, at matapos ang trabaho at tahimik siyang umalis na parang walang nangyari at normal na araw lang ito para sa kanya. Habang pauwi, napansin niya ang isang magandang babae na nakikipaglandian sa isang lalaki sa loob ng sasakyan at medyo naiinggit siya at dahil dito, na-distract siya at nabangga sa poste ng ilaw at pagbalik niya sa base, ikinwento niya sa kanyang kapatid ang nangyari sa misyon. Natutuwa ang kapatid niya dahil naging matagumpay ito, pero nagtataka kung paano niya naiwasan ang poison taster at ipinaliwanag ni Jero na hindi niya ito naiwasan at sa halip, pinlano niya ito ng maaga at ginawa niyang immune ang taster sa lason. Sa loob ng 3 buwan ay unti-unti niyang nilagyan ng kaunting lason ang pagkain ng taster dahil mas madali itong lapitan kaysa sa boss, nang masanay na ang katawan nito sa lason at hindi na nito matukoy kung may lason ang alak, kaya nagbigay ito ng signal na ligtas itong inumin. Humanga ang kapatid niya sa talino ng plano, pero nagulat din siya dahil napakahirap gawin nito at inamin ni Jero na nakakainis itong gawin, pero ito ang pinakamabisang paraan dahil walang maghinala sa ganitong klaseng plano. Masaya ang kapatid niya na ligtas siyang nakabalik pero may gusto pa itong pag-usapan. Tinanong niya si Jero kung naiisip na ba nitong magpakasal at nabigla si Jero at muntik pang mabubulunan sa kinakain, dahil sensitibo na usapin ito para sa kanya. Para sa kanya, imposible na magkaroon siya ng normal na relasyon lalo na sa trabaho niyang ganito at pinayuhan siya ng kapatid na pag-isipan muli, pero sinabi niyang wala nang dapat isipin dahil gusto na ng kanilang lola na gawing bagong pinuno ng Poison Clan ang isa sa kanila. Nang tanggihan niya ito dahil single siya, sinubukan siyang ipares ng lola nila sa isang estranghero mula sa ibang branch ng pamilya at halos pilitin siyang magpakasal agad, nakaligtas siya roon kaya't wala siyang balak magmadaling mag-asawa. Kontento na siya na sa kanya na magtatapos ang lahi ng Poison Clan bilang huling Poison Master. Kinagabihan ay nakipagkita siya sa kaibigan niyang si Bugmaster at sabay silang uminom, nabanggit ng Bugmaster na may 3 anak na ang Needle Master. Masaya si Jero para dito, pero alam niyang hindi niya mararanasan iyon dahil mananatili siyang single habang buhay at akala niya ay magkasama silang magiging single ng Bugmaster, pero nagulat siya nang sabihin nitong balak na rin itong magpakasal. Ipinaliwanag ng Bugmaster na may nakilala siyang babae na tanggap siya kung sino siya. Hindi makapaniwala si Jero na ang kaibigan niyang mahilig sa mga insekto ay nauna pang makahanap ng partner kaysa sa kanya, pero masaya pa rin siya para dito at binati niya ito. Sinigurado ng Bugmaster na kahit magpakasal siya ay hindi magbabago ang pagkakaibigan nila. Natutuwa si Jero pero hindi niya maitatanggi na naiinggit siya dahil hindi niya ma-imagine na makakahanap siya ng perpektong asawa. Makalipas ang ilang oras ay inimbitahan si Jero sa base ni Gold para humingi ng pabor. Prinsipyo ni Jero na tumatanggap siya ng trabaho kapalit ng bayad basta ang target ay masama, ipinakilala ni Gold ang target na si Mike Kinasaki na isang manloloko sa pag-ibig na niloloko ang mga lalaki para makuha ang pera nila. Pasok ito sa criteria ni Jero kaya agad siyang kumilos at tinurukan si May ng nerve toxin. Sinabi niya na sa loob ng ilang minuto ay mararamdaman ni May na parang pinupunit ang bawat ugat ng katawan niya habang nananatili siyang gising. Ngunit hindi natakot si May at sa halip ay iginiit pa na kahawig siya ng una nitong minahal. Napansin ni Jero na sinusubukan lang siyang manipulahin nito gaya ng ginagawa nito sa iba. Inamin ni May ang panloloko pero binanggit niyang ginawa niya iyon para sa kapatid niyang may sakit at kahit mali ang ginawa niya, masaya siya na ang huling sandali niya ay kasama ang isang taong kahawig ng mahal niya. Habang lumalala ang epekto ng lason,
Malinaw na sinusubukan lang nitong galawin ang damdamin ni Jero at kung iisipin mo kung maniniwala si Jero sa isang kilalang scammer at naniniwala siya, biglang tumawag ang kapatid ni Jero at humingi ng paumanhin dahil nasa trabaho siya. Ipinahayag nitong babalik siya sa main family branch at nagulat si Jero at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ng kapatid na seryoso ang lola nila na magkaroon ng tagapagmana, dahil ayaw magpakasal ni Jero ay siya na ang gagawa nito. Sinubukan siyang pigilan ni Jero, pero sinabi ng kapatid na wala siyang choice dahil kung tatanggi siya, mawawalan siya ng kalayaan at gagamitin lang bilang tagapagdala ng anak at tinanong ni Jero kung ano ang gagawin niya sa girlfriend nito, at sinabi nitong kailangan niyang makipaghiwalay. Ayaw ito ni Jero pero iginiit ng kapatid na ito lang ang paraan para hindi siya ang magsakripisyo. Dahil dito ay nakaisip si Jero ng plano at lumapit siya kay May at binanggit na kung gusto nitong mabuhay, kailangan nitong pumayag na pakasalan siya. Ngunit ngumiti lang si May at iginiit na hindi inaasahan ni Jero ang sagot na iyon at paliwanag ni May na ginagawa lang niya iyon para makabawi bago siya mamatay. Sino nga ba ang papayag magpapakasal sa tao na muntik nang pumatay sa kanya? Napagtanto ni Jero na tama siya at sinabi ni May na kung seryoso siya sa paghahanap ng asawa, kailangan niyang maging tapat sa sarili niya at biglang tumawag si Gold at pinamadali siya dahil gusto na niyang matapos ang trabaho. Pero nag-iisip si Jero at may prinsipyo siya na pumapatay lang siya ng masasamang tao, hindi dahil sa hustisya kundi para makatulog siya ng maayos at alam niyang killer siya at iniisip niyang karapat-dapat siyang manatiling mag-isa. Pero minsan ay naiisip din niyang magmahal at mamuhay ng masaya, binanggit ni May na kailangan lang niyang makipagkilala sa iba't ibang tao dahil may tao na magugustuhan din siya balang araw kahit na mahirap. Pagkatapos ay iginiit ni May na tapusin na niya ito at patayin siya, dumating si Gold at ang grupo nito at inutusan siyang gawin na ang trabaho pero tumanggi si Jero at kailangan niyang manatiling nabubuhay si May. Hindi na niya ito yayayain na magpakasal pero naniniwala siya na si May lang ang may kakayahang tumulong sa kanya makahanap ng partner. Kaya inalok niya ito na bayaran para tulungan siyang makahanap ng mapapangasawa. Nagulat si May sa alok at ito na ang pinakakakaibang trabaho na natanggap niya subalit pumayag pa rin siya at biglang itinaas ni Gold at ng mga tauhan nito ang kanilang mga baril, at iginiit niyang hindi makakalabas si Jero nang nabubuhay matapos siyang traidorin. Pero para kay Jero, hindi iyon pagtataksil dahil ang prinsipyo niya ay pumatay lamang ng mga taong tunay na masama at hindi sapat na masama si May para patayin, pero si Gold ay ibang usapan at ang negosyo nito ay kumikita sa pamamagitan ng pangungulekta ng impormasyon sa mga tao at ginagamit iyon para i-blackmail at kunin ang pera nila. Marami na itong nasirang buhay kaya't malinaw na masama siya at dahil dito, nagkaroon si Jero ng bagong target at kumuha siya ng hiringgilya at tinurukan ang sarili ng espesyal na lason at habang pinaputukan siya ng grupo, bigla siyang nawala kasama si May at muling lumitaw sa kisame habang may hawak na mga vial ng lason. Makalipas ang ilang sandali, tinurukan niya si May ng antidote sa lason na ibinigay niya kanina at habang ang mga tauhan ni Gold ay nangingisay o walang malay, pero hindi sila mamamatay at gumamit lang siya ng 300-year torment poison na magdudulot ng matinding sakit, pero mawawala rin kalaunan. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang kapatid at sinabing hindi na nito kailangang sundin ang kagustuhan ng kanilang lola. Tutol ang kapatid dahil nakapagdesisyon na siya pero pinuputol siya ni Jero at iginiit na napagtanto niya na ang pagkakaroon ng tunay na relasyon ay isang napakahalagang bagay, at ayaw niyang masira ang buhay ng kapatid niya dahil sa kanya. Nangako siya na ang magpapakasal at magpapatuloy sa Poison Clan, pagkatapos nito ay binuhat ni Jero si May para maiuwi ito at makapagsimula na itong magbigay ng advice sa pakikipag-date, pero nahirapan siya dahil hindi pa siya nakakahawak ng babae maliban kung parte ng trabaho. Dito sinabi ni May na hindi siya dapat mag-alala dahil lalaki siya, hindi makapaniwala si Jero sa narinig niya at lalaki pala si May at nagbihis lang bilang babae dahil lalaki ang target niya sa panloloko. Karaniwan babae ang target niya kaya't bihira lang itong nangyari. Pagkatapos nito ay agad siyang tumulong kay Jero, pinarehistro niya ito sa isang matchmaking event at may plano siya para tulungan itong umusad, nagbihis si May bilang babae at nilalandi ang ibang lalaki para mabawasan ang kompetisyon ni Jero. Habang ginagawa iyon ni May, si Jero naman ang kikilos at umupo si Jero sa harap ng isang babae sa event at matapos magpakilala ang babae, ginamit niya ang kanyang trump card at ipinahayag na kumikita siya ng higit sa 100 milyon kada taon. Hindi ito naging epektibo dahil inignore siya ng babae.
Sinigawan siya ni May at tinanong kung bakit niya ginawa iyon at akala ni Jero ay gagana iyon dahil nabasa niya sa blog na gusto ng mga babae ang mayayamang lalaki. Pero iginiit ni May na hindi dapat ganoon ang simula ng usapan dahil magmumukha siyang bastos, pinayuhan siya na tumingin sa mata ng kausap at ngumiti bago magsalita, sinubukan ni Jero ang payo pero naging creepy ang kinalabasan ng ngiti niya. Naging bigo ang buong event, pero ipinaliwanag ni May na huwag siyang sumuko dahil susunod nilang gagamitin ay ang dating apps at kalaunan, nakahanap si May ng kamatch para kay Jero at nagkita sila sa isang coffee shop. Pero nahirapan si Jero dahil nag-order ang babae ng dessert para sa kanila at dahil sa training niya bilang poison master, hindi siya sanay kumain ng pagkain na hindi niya ginawa at dahil dito, nawirduhan ang babae at umalis sa gitna ng date. Matapos ang ilang pangkabiguan, nagpaalam si May kay Jero at sinabing ipagpapatuloy nila kinabukasan pero habang naglalakad si May dumating na sasakyan at may lalaking dumukot sa kanya at ang lalaking iyon ay kapatid ni Gold. Gusto nitong malaman kung ano ang ginawa ni May kay Gold dahil nagbago ito. Dati ay gusto ni Gold na kontrolin ang kriminal na mundo, pero ngayon gusto na lang nitong mamuhay ng tahimik at magtayo ng cleaning business at sigurado siyang may kinalaman si May kaya't balak niya itong papahirapan. Pero biglang napansin nila ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada na si Jero. Sinubukan nila siyang masasagasaan pero tumalon si Jero at binuhusan ng matinding corrosive na likido ang sasakyan, dahilan para mahati ito sa dalawa at tumakbo siya papunta rito at bago pa ito mahulog sa tulay ay kinuha niya si May at tumalon palayo, samantala ang kapatid ni Gold ay napaisip na baka hindi nga sulit ang pagiging kriminal.